Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:33 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag pimakas sa matahong nga palaaputon. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tumangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Dili sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Adlaw na kita sa Martes, Mayo 6, tuig 2025. Ayong aga, Ems. Good morning, Jen. Good morning sa mga tagpalamatin naton. Diin man kamo nga bahin sang Western Visayas. Kag diin man kamo nagapamati subong sa live stream sa aton nga Facebook page sa Radyo Pilipinas Iloilo. O kung sa tanan nga nagapamati sa ilang nga radyo. Good morning, gid sa inyo nga tanan. Medyo nag-break anay si Haring Adlaw sa mga adlaw sa nga Martes, Jen, kay man kalalo panggod nga diri sa syudad sang Iloilo. Medyo magalumon, no? Kung wala gawa sang sidlak sang adlaw nga makit-an subong nga adlaw sang Martes. Manayan na iya ang aton sini nga tiyempo, mabulubugnaw, may galom sa kalangitan kag sa pila ka mga lugar diri sa may probinsya sang Iloilo nag-ulan. Di daw dako gid nga bulig, no? Blessing gid ni ang mga ulan nga aton nga na-experiencean maski pa paano makasungaw-sungaw man bla ang sobra ka init nga aton nga eksperyensya. Subong ti amat-amat na ini transisyon, no, sa panahon gid man sa tig-ululan. Bila na lang kaadlaw kag eleksyon na nakapili na kamo sang inyong napusuan nga kandidato. Balaan naton nga ti ang kampanyahan ay limitado na lang, inadlaw na lang ni ang nabilin sa dason nga Lunes. Mangin masako kita sa pagboto sa aton siniya nga mga kandidato gani panumdumon nyo gid pamalandungan ninyo. Kabay pa nga nakilalaan na ninyo bisan sa malipot lang at inion kung sino ang inyo siniyang nga pagapilion nga mga kandidato nga magapungko sa madason nga termino. Kahapon gani Ems nangin masako sa Festive Walk Mall ang aton sini nga Commission on Election kay mayara sing una na nga final testing and sealing sang mga ACM kag election paraphernalia nga gamiton sa mall voting sa Festive Walk Mall. Anan nga residente sa Barangay Airport Mandurriao dira na maboto. Ti daw hindi katuya pagbalhason, ikabugnaw sang aircon ti daw sa mga tigulang tanagoro ngay ban. Dala ka mo jacket kay bugnaw ang aircon dito. So 2,500 ka mga pumuluyo sang Barangay Airport Mandurriao ang magaboto sa mall voting nga hiwaton sa Festive Walk Mall. Tinatapos kapon ang testing and sealing nangin matalunsay kag buwas naman niya ang final testing and sealing sa tanan nga presinto diri sa may syudad sang Iloilo. 414 ka mga presinto ka mga ACMs ang iga-testing para nga mahanda sa Lunes. Yes, kag sa kada presinto, Jen,
isa ka automated counting machine ang ipahamtang, no? Amo na nga kung anong kadamo ang aton nga precincts, tig isa ang allocation sang COMELEC sang ACMs. Pero aside from that, may mga may mga contingency nga machines nga naka-standby in case nga wala man natang ginapangayo, no? Pero in case nga may mapalya or any inconveniences, no, sa adlaw mismo sang eleksyon sa Mayo 12. So, sa bahin sang COMELEC, kumbaga daw final preps na sila dyan, kaya ginaisip na lang naton ang mga inadlaw kag hiwaton ang May 12 midterm elections. Bantayan man naton dugay-dugay pagpanghanda sang Police Regional Office 6 nga ginkantuan ni Paul Tarosa. Hindi ta magsala, may interview ko or press con ang aton sining Regional Director sang Police Regional Office 6. Mangayo kita dugay-dugay sang update. Kay balanta nga naka-final meeting na ang Provincial Joint Security Control Center kag ang aton sining kapulisan sa bahin sang RGSCC. Ang deployment sang mga pulis ta subong ti magasugod na kay starting sa buwas may may pag-transport na sa mga ACM from warehouse to precincts kag i-testing ini kag ibalik liwat sa bodega agamito naman sa maabot nga Lunes, Mayo 12. Tinamo na sang trabaho aton mga pulis. Ang iban gani nagkuha na MC. Nag-avail na sila sang boto sa nagligad. Absentee voting. Kay ti malayo-layo ang ilang nga deployment. Kag may mga areas bala nga ara sa COMELEC nga concern diri sa may Region 6. Isa nagligad may mga banwa to mo nga ginabantayan. At ito medyo may ara sing background sa masandukot nga political rivalry, may mga recorded na nga mga election related violence. Ibaloon na karon sa report ni Paul Tarosa sa Police Regional Office. Check naton kung kamusta ang pagpanghanda sa kapulisan. Actually, pag pauwi naton kang gabi na obserbahan naton, no, nga sige-sige ang pagpahamtang sa mga checkpoints, no, sa mga nagkalain-lain nga area diri sa syudad sang Iloilo. Pagpasiguro sa seguridad para sa nagahilapit nga eleksyon. Mamangkot kita to kay kung di ko magsala, subong adlaw ang the official send-off para sa mga magabantay nga mga kapulisan naton sa mga nagkalain-lain nga areas diri sa Region 6. So, madumduman ko do mga yara lang sa orange category, especially dito sa may mga kabanwahanan sa may probinsya sang Iloilo. Ang ginabantayan nato, no, subong nga nagahilapit nga eleksyon. Pero diri sa Iloilo City, do wala man kita sang makabig naton nga mainit nga ara gid siya sa red or orange category nga ginakabig nga mga balantayan nga areas sang Police Regional Office 6. So, ang naton sining connection kay Paul, no? Mangusisa kita dugay-dugay sa mga updates man nagikan sa Police Regional Office 6. Iti final preparation sa aton siniya nga mga kapulisan nga dako gid ang role, no, may ara gani mga katapo sang PNP nga gintukod, no, para mangin miyembro sang aton sini nga electoral board. Yari na sa aton sini nga linya dugay-dugay si Paul Tarosa. Paul, good morning. Para sa May 2025 midterm elections. Sa rin giniwatch po maaga ang accounting of personnel para sa mga pulis na i-deploy sa Iloilo Police Provincial Office kag Antique Police Provincial Office kag sa sining mga tinion. Giniwat ang press conference ni Police Regional Office Director Brigadier General Jack Wangkinal at napamatian ang interview kay Brigadier General Jack Wangkinal. Thank you, sir. At this juncture, we'll have So, ang ining press conference may kampanan, no, sa pagbayad sa tandaan sa PRO 6.
para sa May 12 midterm elections. Kag nakita naton ang security posture sa kapulisan. Kag may mga pila ka mga panudyan ang opisyal. Hindi bangod nga di dapat masiguro gid na malinong kag matawhay ang PDDI. Kag aray nyo, tulad din naton si Brigadier General Japang. Fresh briefing last time. That continues po yung pag-assess natin ng mga personnel natin, especially yung ground commanders natin. And we will always be ready to replace them kung kinakailangan. Kasi yung result, yung end purpose natin dito is to make sure na itong mga personnel natin are unbiased or shall I say non-partisan, no? Just to make it sure na sila ay hindi magpapatikna sa kahit sino mang partido. That's why if we assess na parang they're crossing the line, then we will not hesitate to recommend further relief. So, in the case of IPPO, yun na nga ang nasabi ko last time, that it's not only the region who is monitoring the activities, performances, kahit sa taas. That's why it's not a surprise to me na I received this instruction na palitan muna yung provincial director natin. And well, I have met with the governor. Nag-usap na kami. Nasabi ko naman sa kanya kung ano yung situation. But well, unfortunately, until now, wala pa po tayo clearance from the COMELEC. That's why our provincial director will continue to serve as the PD hanggang hindi na-aproban yung kanyang relief order as we have requested dun sa COMELEC. So, for now, my advice to him is to continue yung kanyang trabaho dahil after all, kung may mangyari dyan na wala pa siyang official order to be relieved, isa pa rin ang mananagot. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Si Brigadier General Japang, discuss ni General Monkey ang status ni Colonel Razalamel, no? Kasi one was ang approval kay Balato election period. Ang ining mga movement kinanglan may approval na din sa COMELEC pending pa ini subong. To sa karon si Colonel Bayani Razlan sa gihapon ang provincial director sa IPPO kag instruction sa iya pati make sure lang mag-ibalintong pagpatawhay ining PDDI sa paghintaman sa probinsya sa Iloilo kag sa tiyang mahayag sa opisyal pati kung sino man ang opisyal ang pagitan pati nag-engage sa partisan politics pati bawal gid sa isang PNP personnel hindi magduwa ang Police Regional Office 6 may recommend ipakakasi na sa iyang area of assignment nila. So far, Paul, sa bahin sa aton sining kapulisan, may mga reported abi nga mga areas of concern nga ginatutukan ng PRO6 pila ka adlaw bago ang election, Paul? Sa sining mga tinikonel, no? Itiwahan natin pumapapon si General Wang Inatuloy sila. Pati ang security posture sa kapulisan naton ang tanan ng mga kamanuanan sila may bastante ng personnel i-deploy to ensure na ma-respond na dayon ng anuman na kinahanglan assistance, kaso may mga ginagamo sa lugar madasig na ma-respondihan sa aton na PNP personnel. Saan o sila, Paul, masugod sa deployment ang aton nga kapulisan? Umpisa sa buong adlaw nag-deploy na yung mga personnel nagpalagtek pa gani si General Wang Kigay na sa mga bilang ng personnel na nagreklamo ang temprano with ang deployment. Pero di part na yan sa trabaho sa PNP sa sa iya. Nag-iban gani mga police officers sa iya mas temprano bakit ano man nagpalapit mga sa mga reklamador ng mga kaupdanan sa serbisyo. Di kamay man lang na sila. Pero di dapat mapanumdum sila sa ilang katungdanan. Kasi di man kung kung ayaw kang empleyado, dapat ikawan mo itong pagreklamo
Iti nag-aapekto ina sa mga productivity. Yes. Last na lang, Paul, no? Pila ang kabilugan nga numero sang Police Regional Office 6 for deployment, no? Umpisa subong adlaw nga magabantay sa seguridad naton sa naghilapit nga eleksyon. Sa karon way pa nag si General Wangki sang detalye. Pero ang nakita naton kay na bastante ang personnel. Kag mas nagamay na ni no ang area of assignment sa Police Regional Office 6 kay wala na ang Negros Occidental Bacolod. So mas matutukan pag ining pila ka mga kinahanglan sa pagpasiguro ang mga palinaw kag matawhay ang May 12 midterm elections. Madamo din salamat, Paul Tarosa. ML Balita diri sa bahay sa Police Regional Office 6 para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Po. Thank Dapat you yan so much. si Paul Tarosa from Police Regional Office 60. Hindi kita matingala nga daw turo temprano ang deployment kag mga security preparation sa aton siniya nga kapulisan. Dapat gid man yang advance, dapat gid man yang tempranuhan. Hindi nga sa adlaw mismo sa eleksyon kamo iya mag-preparar. Ayo gid niya nga strategiya no sa aton sini nga PNP maniguro kita. Nahangpan man na guro sa aton sini nga mga kapulisan kay ilang nga trabaho to secure sa aton sini nga eleksyon nga mangin peaceful. Ang iban guro ems nanugunan hindi mabuto patani ko sa area ko to. Gani. Pero sa bahin sa kapulisan, no, kung di ko magsala, nag-participate na sila dyan kay sa ila man nga opisina may ginpatigayod nga absentee voting. So early pa lang no dalas ang ilang trabaho no isa na sa ilang nga ginhandaan man no ang pag vote early pa parang sa adlaw sang eleksyon maubra nila sa maayong ilang katungdanan, especially nga ginabantayan gid naton ang areas diri sa may Western Visayas no. Wala man natin ginapangayo pero ang target gid sa atong mga kapulisan kag COMELEC is zero related election incident sa adlaw sang eleksyon. Hindi kita matingala kay boss may final testing and sealing kung dito magsala nationwide na. Schedule lang may transport sang mga ECM from warehouse to precinct no sa mga voting centers naton. Di basta may transport yan isang any election paraphernalia ang aton nga kapulisan ga escort na. So hindi pwede nga ikarga mo lang na sa tricycle or i-taxi mo lang da no. Ang ini nga mga units kundi gina-convoyan ina parts ng security preparation sa aton nga mga otoridad kinahanglan gid na bantayan. Bisan pa nga masilingta nga matawhay kita ha. Hindi pwede nga saligan nato na o kung hindi abansi ang aton nga mga preparation kay tito wala pa man gid sang recorded nga anuman nga mga election related violence kag kabay pa nga masustener ina until sa May 12, May 13 kag sa May 14 nga matapos na bla nga magwa ng resulta bla ems. Yes. Kag tani bala no kun daw malayo sa mga politiko ta nga daw hindi magpabor ang resulta sa inyo. Kalma kamo. Hindi nga mag-lead sa frustration kag mag-lead sa binaslanay o kung violence ang resulta sang eleksyon ta. So dapat peaceful kita sa proseso hagasta sa pagguwa sang mga resulta. Suportahan naton, cooperate kita kita nga pumuluyo. And for the longest time, alin pa last year man nga ginahandaan ini no sang COMELEC, sang kapulisan kag hasta nga nag-umpisa ang campaign period kag subong ang mga kandidato naton hingagaw pa no pila ka adlaw antes ang eleksyon. Ang iban may mga naka-schedule dyan nga mga meeting di avanse. Ang iban sige palibot ang kung dira ka mo sa may area sang Iloilo City, mabatian yung guro mga nagalibot nga mga jingles kag mga iban pagid nga mga caucus nga ginahingagaw subong sa mga kandidato pila ka adlaw antes ang eleksyon sa Lunes. So it all boils down sa isa ka adlaw no wala ganito na palayag pero pati mismo si Miss Eco International Alexi May kay mo Ano siling niya ko no? nagapanugyan sa mga kabataan na kasubong niya nga mag-exercise gid sa ilang right to vote kag magpili hindi lang sang mga leaders nga puro lang mga promises but ang mga leaders
nga malapit sa tawo. So pilion gid kuno ang may mga mihura kag syempre ang makita mo gid ang ilang nga koneksyon sa tawo. Siguro ang namigid na nga criteria tanaw nila nga napatyagan ang balatyagon sang ordinaryo nga pumuluyo. Kay kaysa ang ibang nga mga opisyal wala sila kabatyag sa kung anong ginaatubang ni Juan de la Cruz adlaw-adlaw. So lain ginaya nga nahangpan nila bala, nakita nila sa perspective sa aton sini nga mga kauturan. So dapat mangin mangin wise kita. Wais. Siguro tio na ini no nga i-exercise yung free ang inyo siniya nga pagboto mo to siling mo may nagalibot nga kandidato, may nagalibot man pang lista bla, may nagalibot nga sobrete. Para against na sa kontrabigay committee sang COMELEC i-report nyo na kag balaan naton nga na-organize naman na sang Commission on Election ang tanan nga mga insidente sang vote buying. Subong nga muning ginabantayan gid no sa kada nagahilapit ang adlaw sang eleksyon. Anyway, sa iban pagid nga updates no, especially sa preparation sa kapulisan kag COMELEC, bantayan ninyo sa Facebook page ng Radyo Pilipinas Iloilo. Kag padayon kita nga magabantay sa May 2025 midterm elections. Wala na ginansang oras diri sa programa Iloilo Morning. Gani, thank you gid sa mga live viewers naton. Si Sir Rodel Andilesio nagaupod sa aton kay Sir Sherwin Marcuya. Good morning. Salamat gid sa inyo nga pag-upod kay Sir Jason Bagorio nga nagaupod man sa aton sini nga programa sa bungaga. Salamat gid kag maayong aga sa inyo. Thank you gid sa inyo nga tanan sa kinaandan kami ang inyong alagad. Janelle Baclay. Kag Amiro Santiago kita ay kitaliwat buwas diri lang sa Iloilo Morning. Libreng access sa National Museum sa Cebu naging posible sa ilalim ng Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo
Radyo Pilipinas.